Lahat tayo ay may kinikilalang idolo na nagbibigay inspirasyon at saya. Mga hinahangaang pantas na itinuturing na kanlungan sa mga araw na walang pahinga. Ngunit papaano na lamang kung ang paghanga sa mga idolong ito ay magdulot ng masama, imbis na tuwa? Hindi naiiba si Jenna. Masayahin, masigla at patuloy na humahanga sa mga idolong sinasabing para sa masa. Langganting po niya maggitara, langgayon po ka boses niya, tapos pag nagkakasabay po boses tapos gitara po, langgayon po yun po sa ulog sa langit. Pag narunod ko po ka mga kanta niya, naggagaan po sa maray loob ko. Di ko po isikin gigibon ko kung di ko po marunod ang mga kanta niya. Amo po ato nagiging ko eh. Yan po amo po ito nagiging inspirasyon ko kada aldo. Pag diri ko po narunod ang mga kanta niya, yan po lang raot po baga sa kamod ko, lang po ka aldo ko. Pero pag narunod ko po yan po amo po ito motivation ko baga. Motivation ko po para mag-go on sa Oro Aldo po. Nagbibigay ng saya, kapanatagan at pag-asa ang bawat musikang kanilang nililikha. Ngunit sa bawat kantang naririnig, husga ang nakukuhang kapalit. Pag sinasabi ko po kayang gusto ko po sira, marami po akong nakakantsawan. Sinasabi kong asyumera daw po ako, sinasabi ko po na gusto sila daw, di ko pa man po sila nababayad sa tunay na buhay. Kauno ko daw po, in daw po ako sa kapay na pagkasabi ko kung agum ko kuno sira. Sa malawakang obserbasyon ni Ivy Blake 2020 na nakasalig sa pag-iiral ng dikotomiyang fangirl at fanboy, palaging dehado ang mga fangirl na agad nababakasan ng mga katangiang crazy, scary, and a bit much. May mga istorya sa likod ng paghanga. Kaya naman, huwag agad-agad magpapadala sa mga sabi-sabi o paniniwala. May mga mukha mang may pahid ng mga ngiti, ngunit may mga pagkakataong ito ay binabalutan ng naghihingalong hikbi. Para kaya po sira po kaya kumbaga sira po naging inspirasyon ko na po, na sira po naging sandigan ko po kung pag malungkot po ako, pag-udit po, mga arugan, di po kaya isi ka mga tao na di po nila iniisi so mga pinagdadaanan ko po bago po nila sabihin atong mga kinuno-uno man pong mga mararaot pong sarita ka na ko. Hindi naman masamang umidolo sa mga idolong ito. Kasi nga ito ay bahagi ng kultura o ng pop culture ng mga kabataan. Ang masama siguro pag sobra-sobra. Tandaan natin, ang lahat ng sobra ay masama. Lahat ng sobra ay hindi nakagaganda. Kaya dapat balansehin rin ito ng, mahalaga na i-develop ng mga kabataan ang disiplina sa kanilang sarili. Masaya po ako dahil po sa hilig ko na yun at sa paghahanga ko sa taong yun. Marami po akong naging kaibigan na same po kami ng hilig. May mga things in common po kami. And hangarin ko po na sana po sa future, sa mga susunod, kaya pong i-express yung sarili ko at yung mga gusto ko na hindi po hinuhusgahan ng iba. Hindi po nila ako ginajudge dahil lang sa mga bagay na gusto ko. Malaki ang epekto ng media sa masa. Maaari itong makapagbigay kalungkutan o ligaya. Ngunit itatak natin sa ating puso na lahat tayo ay may sariling kwento na tinatatak sa ating mundo. Kaya't mahalaga na huwag tayo mabilis na humusga dahil lahat tayo ay nakaapak sa iisang lupa.